So ito yung paraan natin mga master para malaman natin kung gumagana yung heater ng ating refrigerator. Alright, once again mga kamaster, meron kasi tayong customer na nag-request na ng kanyang ref na i-repair natin. Model 1990 ito na Whirlpool, nanghinayang siya. Gawa nga naman na Whirlpool ito at no frost side by side yung malaki. Ang problema niya mga kamaster, patay daw ang lamig sa kanyang refrigerator banda at may yelo na nag-form sa kanyang freezer. So, for short, walang lamig yung Whirlpool na ito, itong ref na to. So, samahan nyo ako mga kamaster. Tingnan natin kung ano ang naging problema ng ref na ito. So, nandito na nga tayo sa ating customer mga kamaster. Ito nga yung ref, sariwang sariwa talaga. At, ayun, so yung sa taas niya kulang na. Pero, yung makikita nyo, tinanggal ko na kasi yung shelves niyan. Pero, kompleto pa naman yung shelves niyan. At, let us diagnose this ref. Okay, so unang-una, pinaandar natin itong ref na to at nakita nga natin na yung kanyang fan motor sa condenser ay hindi rin na gumagana. So, sa ngayon, ang gagawin natin ngayon mga kamaster, hanapin natin kung nasaan yung kanyang defrost timer. Sa mga ganitong klase ng ref mga kamaster, ito nga pala yung kanyang compressor. At sa mga ganitong ref mga kamaster, nandito banda yung kanyang defrost timer. Okay, so sinubukan namin sundutin yan pero hindi masundot gawa ng may nag-repair na yata dito mga kamaster at hindi na ibinalik yung screw ng ating defrost timer. So kailangan nating ilabas yung kanyang defrost timer at atin itong ikutin clockwise ang pag-iikot dyan para ma-turn off natin yung ating ref at gumana yung kanyang heater mga kamaster. At ganyan lang ang pag-ikot mga kamaster, iikutin nyo ng clockwise hanggang madinig yun yung lagitik. Ayan, so okay na tayo. Then antayin na nating malusaw yung yellow na nandyan sa kanyang evaporator or sa freezer. So para masara ang kanyang pinto mga kamaster, kailangan mo munang isarado or ibalik yung portion na yan para maisara natin yung kanyang pinto. Kapag na turn off nyo na yung kanyang defrost timer, pakinggan nyo kung yan kung may parang yung alam nyo yung bakal na pag binuhusan mo ng tubig ay may tunog na tsh. Kasi pagka mayroong ganun, okay yung kanyang heater. So, ang next step nyo dyan ay i-check yung kanyang defrost thermodis. So, hindi na check yan Pagka ganyan na may init at may parang binubuhusan ng tubig yung bakal na nagbabaga. Kung nakita nyo, bumagsak na yung so ibig sabihin yan yung ating defrost heater gumagana mga kamaster. Ayan tanggalin muna natin to. So, yung heater kasi nito nasa body nya, makikita nyo may buksan natin yan. Alright, so kung makikita nyo naka-on yung ating ref. Tapos in-on natin, inikot natin yung defrost timer para mag-defrost manually. Then in-observe natin ito. Kailangan ganyan ang proseso master para gumagana yung heater. Kailangan mabuksan nyo yan bago pa umabot ang 30 minutes kasi 30 minutes mag-on ulit yan.
So ayan, din tatanggalin lang yan dito. Oops, medyo maano kasi may mga iwas nyo lang kung diba yun o mga kamaster, nakita nyo yun yung heater nya, yun yung naka ano doon sa baba, mainit yan. Yun o amoy nga mainit yan mga kamaster. So ibig sabihin nilusaw niya yung ating yellow kanina, meaning buo yung ating heater. So yung papalitan natin yan is yung kanyang thermodis. Kung mapapansin nyo, tuyong-tuyo siya ito. Kasi mainit yan. Tingnan nyo So ang proseso ng ganito mga kamaster, kailangan 30 minutes kasi mag-on na yung defrost timer natin pagka hindi pa nag 30 minutes. Tingnan nyo. Tapos na nga mainit pa rin. Pero hindi na rin matutuyo. Diba? Diba natutuyo? Hindi siya masyadong kita. Focus natin po. Yun, natuyo. Kasi nga, gumagana yung heater natin. Yan, totally tinanggal ko na yung gumagana pa kasi yung heater niyan. Ayan. So itong portion na to barado na. Kailangan ma-check din natin ang kanyang fan motor. Ayan, kung makikita nyo, gumagana pa yung heater. Mainit pa. Sa 30 minutes na baga nag-on na to. Pinatay muna natin. Oops. Sarado. Para makita natin kung gagana yung blower. Yan. So wala pa. Tayo lang muna natin na matunaw yan. Wala pa siya, hindi pa siya gumana. Kasi makikita mo dito, pag inon mo to, tatakbo dapat yung kanyang blower. So, pwede naman natin i-on na yung kanyang defrost timer. Pero antayin natin yung 30 minutes process niya. Para lumamig yung compressor na din. Para malaman din natin na okay yung kanyang defrost timer, kailangan sa pag-set natin ng pag-turn off, mag-on yan. Kusa. Kasi nga umiikot yung timer niyan dyan sa loob. Alright, so nag-on na siya mga kamaster. Kaso tingnan nyo yung blower, hindi gumana. Try nating sarado to. Then, ito kasi yung switch niya. Off natin. So, wala. Hindi siya gumana. So, gagawin natin yan. Kalbitin muna natin kasi na-stock up yan. Yun o. Ito na. Malamang hindi yung defrost timer ang sira nito mga kamaster, yung kanyang fan motor. Try nating anuin muna yan kasi ang higpit langisan muna natin to mga kamaster. May ugong naman, ewan ko kung ugong yan o sa vibration lang ng compressor. Kailangan muna natin itong patayin, then langisan natin yung kanyang fan motor. Kasi tumatakbo na yan, 30 minutes na kasi nagkapag-defrost na. Pero yung blower niya ayaw tumakbo. So, buksan mo na, ilabas ko muna yan. Parehas yata sila mga kamaster. Dalawang fan motor ang hindi gumagana.
This is so insane, man. Oh, kita nyo? Wala siyang tornilyo. So, dalawa yung i-repair natin, yung kanyang fan motor sa condenser at yung doon sa may evaporator. So, bunutin muna yan. So, i-check natin kung makakalas natin to. So, eto na mga kamaster, pinull out natin yung kanyang fan motor. Mahigpit. Oh, hindi mo siya maikot. Umiinit naman, ibig sabihin buo ito. Kailangan lang natin ito langisan ng konti. Kasi pagka bibili natin to, oh, mahirap din bilhin gawa ng ibang lahi. Then, kalasin din natin yung yan, fan motor sa evaporator at may bit din. Nagkaroon ng ano to. Oh, grabe oh. Halos di gumagalaw. Sana buwan na itong mga to pag na ano natin na tawag dyan. Oh, nag-yellow gawa ng hindi umiikot. Dali lang naman tanggalin to, oh. Naka-clip lang siya, oh. Naka-clip. Oh, ayan. Labo. Ito. Tapos ay pinunot natin yan para may baba natin to. O, diba ganoon lang kadali? Tapos tanggalin na natin yan sa clip. So, ito siya, master. Oh, silyado yung mga winding na ito, pero kinakalawang na. So, linisan lang natin ng konti. Dinilagasan natin. O, ayan. So, ito na siya mga kamaster. Kung makita nyo, niliha ko na yan. Ayan. Niliha ko na siya kasi kinalawang na. Ayan. Oh. O, ito. Tapos lalagyan natin dito ng langis. Ayun yung langis natin. Yung oil lang naman yan. Pwede. O, kahit naman dito, kung wala talaga kayong oil, pwede po yan. Ilalagyan natin dito sa kanyang bushing. Mag-ingat lang sa pagkalas nito kasi minsan sumasama yung bushing. Pag sumama yung bushing, sira na. Kailangan i-order nyo na yan. So, kailangan mag-ingat lang. Ayan. So, mag-ingat lang sa pagtanggal. Dapat may mga gamit kayo pala. Flat screw. Mga plies, long nose. Kompleto kayo dapat yan. O, ganyan lang. Yan, simbol ko nga. Okay, so ito na siya. So, ipitan ko na lang gamit dito. Wala kasi akong malalay, kaya ako na lang muna. So, ipitan lang. Number 8 to. O 6 na yata. Maliit masyado. Whirlpool to. Kung ano, magsaservice kayo nito, ganito ang kailangan nyo. Number 6. Yung talim na yan, ay ng bala na yan. Para matanggal nyo. Ha? Tandaan nyo lagi yan. Okay, then pwede na natin ibalik. O. Alright. So, tutusok lang naman yan. Yan. So, kailangan yung rubber na yun. Nawawala. Ito. O. Ganyan ang itsura niyan kanila mga kamaster. Then, lagyan natin yung clip. Ito yan, oh. May rubber din yan. Papasok nyo rin. Ganyan. Oh. Oh, tapos i-clip nyo. Hanapin nyo yung clip nyo doon banda. Yan. Tapos ito dito. So, ayan siya. Kailangan nakaklip siya. Oh, hanggang doon. Hanggang kabila. Yan. Then, naman yung bilagay yung LC. So, ito yung ating LC. Yan, ganyan yung itsura niyan. So, ipapasok nyo lang naman yan dyan. Oh. Di ba? Ganda na ng tapo. Sa ating line naman, 220 naman yun eh. Ayan. So, mapares lang yan. Tapos, ground. Importante yung ground. Para hindi siya, no? Tapos, natanggal yung ating defrost. Ito yung dapat papalitan natin. Pero, kailangan muna natin itong testingin. Kasi nga, stack up yung mga fan motor. Then, sunod natin to. Silyado kasi ito, master. Alam kung paano. Yan. Yan natin. Oh. Kung sira yan, i-order nyo na lang sa Whirlpool. Ayan, oh. Iba kasi yung fan motor niya, master. May sarili silang mundo. May mga nabibili tayong fan motor sa labas pero hindi ganito. So, obligado kang bumili nito pagka sira ito. Oh, so yan na mga kamaster, gumagana na yung ating fan motor dito sa kanyang condenser. Ayan oh. Oh. Ang problema na lang yung doon sa loob. So check muna natin. Dapat gagana din yun. Ayan. Kita nyo? So mukhang kailangan nating bilhan dito ng evaporator fan motor. Ayan o. Minute naman kanina. Pero ayaw tumakbo mga kamaster. Ito yung switch natin. Dapat tatakbo na yan. Ayan. Check ko So wala talaga.
kailangan magpalit ng fan motor. So napagana natin to mga kamaster, pero yung kanyang evaporator fan motor defective. Kailangan natin ibilan muna to, then balikan. Since sira yung kanyang evaporator fan motor, babalikan natin to mga kamaster. Although okay na siya, pero kailangan talagang palitan yung kanyang fan motor para mag-distribute yung kanyang lamig. Alright, so hanggang dito na lamang muna to. Magiging part 2 na lang to mga kamaster kapag tayo ay bumalik pa. Pero pag hindi na ito pinagawa, our job is done.